Morning. Kung may nakikita akong triumph of justice dito sa Sabugero, wala naman ako nakita ang triumph of justice sa kaso ng mga flood control projects. Yan po ang aking conclusion. Ibase ko sa takbo ng investigasyon na nangyari sa flood control at sa investigasyon na natapos na at naisumiti na ang lahat ng ebidensya laban kay Atong Ang, laban kay Gretchen Barreto, laban kay General Estomo at marami pang iba. Marami ding politikong involved dito, hindi lang po ang iilan, yung si Congressman Sani Lagon involved din dito, at marami pang iba. So anyway, let us now examine what has happened. Yung tinatawag ng mga abogado na the case has been submitted for resolution, o for decision. So ngayon, pag iyan ang case for submitted for decision, mag-antay na lang tayo ng decision kung kailan ilalabas. Sabi niya nga, DOJ concludes preliminary investigation of BC Sabongeros. Ibig sabihin po niyan, ang kasunod na proseso niyan ay maglalabas ng decision ang DOJ na bilang sa katawan nito bilang prosecutor kung magpapalabas pa sila ng kaso na sasampahan ng kaso o pwede nga magiging crime against humanity ito. Ang mangyari ito sa ilalim ng Republic Act 9851. At pwede rin mangyari na mga murder, pero problema, walang isang ako nakita na kahit isang ebidensya na namatay. Kumbaga nawala lang. So, mauwi ito sa kidnapping ang mangyari ang kaso. So, kung hindi, walang kidnapping kung buhay, kung patay. Pero kung walang ebidensyang patay, ay mauwi sa kidnapping. So, matotal, ganon din ang mangyari at lalabas ito na magkaroon na non-bailable ang kasong ito. Mapipilitan ngayon si Atong Ang, si Gretchen Barreto, si General Estomo, tsaka iba pa na kakutsaba niya sa Alpha Group na malagay muna sila sa bilangguan at habang lilitisin ang kaso na si isasampa ng Department of Justice laban sa kanila, na kung saan marami pong ebidensya na magpapakita na si Atong Ang na dati ay diktador, kung sinong gustong patayin, ipapatay niya. Nagalit siya po sa mga nawawalang ito ay sa utos niya sapagkat po sa kanilang katwiran na ang mga itong nawawala ay nandadaya sa sabungan. Ang pandaraya nila po ay mag-epekto daw yan sa mga taong tumataya at mawala ng tiwala at hindi na sila tataya sa pitmasters nila. Ang problema itong mga taong na mananaya ay dito sa tumataya sa GCash, mga online. So dahil lang doon sa kanyang ah, argumento na nasisira ang negosyo, dapat patayin itong mga TUP. So kung TUP man sila o hindi, actually meron silang pinakita si Atong Ang na mga datos na talagang yung mga sinasabi nilang merong sumasali sa sabong pero talo yun naman ang manok nila. So parang pinasadya na pinapatalo. Tapos itong mga nawalang ito ay itong kinakasangkapan ng mga nagsisindikato sa sabong. Na kumbaga, ilalaban mo yung manok mo, paparada konti, taya ka, tapos maraming titingin susugal sa kwan mo, sa manok mo, yung pala, sumugal ka doon sa kabila, sa kalaban. So baka dinamay mo lang yung ibang tumaya para sa iyo para mapupunta sa iyo. Yan po yung ang kabuuan ng kwento nito. So ang tanong, sapat ba yan na dahilan, yung pandaraya, na magiging dahilan sa pagkawala nitong sabongero? Ang sagot ay hindi po sapat na dahilan. So kaya dito po, ini-expect ko po na ang ebidensya magpapakita na matapang laban kay Atong Ang. Tapos, ang lahat ng itong kasong ito nagsimula ng dahilan po sa paglabas ni Dondon Patidungan, na isa po siya sa 6 na security guards na kinasuhan sa pagkawala nitong mga nawala sa Manila Sabongero, mga sa Manila sa yung sabungan sa Manila na nawala. Ito yung kasong ito na 6 counts of kidnapping ang kinaso dahil hindi pa nakita hanggang ngayon yung mga bangkay ng mga nawawala. So, isa doon si Dondon Patidungan sa kinasuhan.
Ang ibang kinasuhan do'n puro mga gwardiya. Hindi kinasuhan ng DOJ si Atong Ang kasi parang kulang ata sila sa ebidensya. Pero titingnan mo naman sa aspeto kung may probability ba na si Atong Ang sa likod, talaga may probability kasi siya yung may-ari ng sabungan at lahat ng mga sabong araw-araw ginagawa, 24 hours na nga, para lamang po mas serbisyuhan yung, yung tinatawag na bisyo ng mga tumataya sa isabong. So ito po yung, nakikita natin. Ah, so ngayon 'pag, tapos nito titingnan natin sa pagpresenta. So far naman nakita naman natin mga ebidensya at talagang walang lusot, kung ako tanungin mo, walang lusot si Atong Ang dito. Oh, tingnan natin ngayon, pakinggan natin ang, tika mo ng so ang kuwan dito, nag-operate pa siya sa Taal 'no, naghanap pa ng mga buto. Unfortunately, walang report ang DOJ kung ano nangyari sa mga buto na nakikita. Kung yun ba ay mga buto ng mga taong nawawala o hindi, ay hindi natin alam. Ito po yung produkto ng investigasyon na hindi pinapaalam sa tao. So nanghula lamang ang tao. So hindi natin alam ngayon kung gumagawa ng maayos itong DOJ o hindi. So pakinggan natin yung, mga salita. Siguro mas maganda dito tayo kay itong abogado ni Atong Ang. Pakinggan natin ang abogado ni Atong Ang. Oh, ito. Anong sabi nila? Hindi, we did not request katiwa-tiwala. Pero sir, nag-request kayo na ibalik. Anong sabi nila? Hindi, we did not request the panel now. It's part of the disposition. I'm hoping that the panel will dispose as such. Sir, how long bago po mailabas yung reso sa case? I cannot say. I suppose you saw the submissions. Yung kay Mr. Ang alone is about 18 to 20 inches thick. The other respondents, I saw counter affidavits a little less thick than that, but there are 60 respondents, so you can imagine that there are about maybe a whole filing cabinet of documents which the panel will have to study. How long they will be able to do that, I don't know. Offering to file a memorandum so that we can... Grabe pala, no? Ebidensya, mahigit isang kabinet. So, hindi ang, according to attorney, na abogado ni Atong Ang, hindi niya alam kung paano nila matatapos ang kaso sa pagbabasa ng pakaraming ebidensya. So, yan ang according to him. Well, we do not know. Tapos ito naman, pakinggan naman natin yung prosecutor, si Charles Guhit. Kung ano man sabi niya, kasi isa siya sa magdesisyon kung dapat bang kasuhan si Atong Ang o hindi. Pakinggan naman natin si Prosecutor Charles Guhit. Si Charles Guhit, nakilala ko ito nung paghahawak namin sa kaso ni Percy Lapid. So, pakinggan natin si Fiscal Charles Guhit. Or the panel declared that the preliminary investigation is already submitted for resolution. Submitted for resolution o hihintay na lamang ang desisyon sa mga reklamo kaugnay ng missing sabungeros. Maaaring i-dismiss ang reklamo o kaya ay may probable cause o batayan upang iakyat at maisampa sa korte ang kaso. Tinapos na kanina ng panel of prosecutors ng Department of Justice o DOJ ang preliminary investigation sa mga reklamo tulad ng kidnapping with serious illegal detention at multiple murder laban sa mahigit 6 na pong akusado. Ibig sabihin, pag may multiple murder sila, ibig sabihin, may nakitang buturo na nagmamatch sa mga isa na sa nawala. Kabilang narito ang negosyanteng si Atong Ang, celebrity na si Gretchen Barreto at ang whistleblower na si Julie Patidongan. Ayon sa head ng panel na si Senior Assistant State Prosecutor Charlie Guhit, sinabi ng mga complainant na hindi na sila maghahain ng sagot sa counter affidavit o kontra sa laysay na mga inireklamo. So, ibig sabihin, sila ni Dondon Patidongan, hindi na sila kumontra sa counter affidavit ni Atong Ang. So, kita mo yun sa harap ni Atong Ang, ang daming-daming mga ebidensya nyo. Ilang boxes ng bond paper ang kanyang sagot. Dagdag pa nito, karamihan sa mga inireklamo tulad ni Ang at Barreto ay may counter affidavit. Sa ilalim anya ng rules, may 2 buwan ang panel of prosecutors para maglabas ng desisyon. We'll try to resolve the case as soon as possible within the
period provided by the rules. So right now, wala pang specific date when are we going to issue the resolution for this case. Because there are a lot of documents submitted attached to the counter affidavits of the respondents. Kaugnay nito, umaasa ang kampo ng mga respondent na magiging paborable sa kanila ang desisyon ng panel. Ayon sa abogado ni Atong Ang, walang matibay na ebidensya ang prosekusyon. The evidences submitted do not have enough credibility enough to establish what's called the quantum of evidence for prima facie case. Nais din ng kampo ni Ang na ibalik sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang mga reklamo at muling buksan ang investigasyon. Samantala, ang kampo ng mga biktima ay naniniwalang sapat ang ebidensya para magkaroon ng kaso sa korte. Maging ang whistleblower na si Patidongan ay naninindigang may mabigat na ebidensya, partikular laban kay Atong Ang. Naniniwala kami sa integridad, sa probity, sa uprightness ng Department of Justice, ng panel ng prosecutors, that they will uphold the rule of law. Magantay na lang tayo ng desisyon ng Department of Justice. Siguro makakamit na ang hustisya ng mga pamilya na nawawalan. Dante Amento, Si Louis Vuitton. UNTV News and Rescue. Si Dendon Patidongan, sombrero, Louis Vuitton. So anyway, let us just analyze in passing. Mabilis ang analysis lang. Yung pinakamabigat na ebidensya laban kay Atong Ang ay yung mga binitawan ni Dondon Patidongan. Yung mga ebidensya na hawak niya, may mga video pa. Yung mga binitawang salita ng kanyang kapatid na inuwi galing Cambodia, at yun po ay siya nagsasabi na 10 patayan ay siya mismo personal niya nakita. So these are the things na nakikita ko mabigat. So pinipredict ko po at naniniwala ko kung ang issue lamang pag-usapan ay kung may probability ba na magiging guilty siya. Atong ang sagot ko, may probability, napakalaki po. So in other words, mauwi ito sa pagsampa ng kaso ng maaring may murder kasi may nakita silang ebidensya na namatay nga, at may mga yung ibang ebidensya, ibang mga tao na nawala, na walang ebidensya na namatay, ay mananatiling kaso na kidnapping. But just the same, ang parusa ay reclusion perpetua. So ganon din ang in-expect ko na matatapos yung trial nito, 5 taon, kulang pa. At mabubulok sa kulungan ito si Atong Ang, tsaka si Gretchen Barreto. At saka si General Estomo, nasama rin ata dito. So, yan ang natin ngayon. Titingnan natin. So, hanggang dyan na lang ang analysis ko. At basahin ko na lamang po yung mga message dito sa akin. Si Southern Cross, good morning. Si at least sir, pwede pag-usapan din ang Miag-Ao Iloilo, ang kontraktor, si Saldico. Din yung tinatawag nila sa natikas sa mga building noong FP. Okay. Si Garin din pala ang okay. Bernard Shaw, halos lahat, wala nang mapili mga politiko sa Pilipinas, mga ganid, kawatan ng mga political dynasties. Simot na lahat kabanpera ng mga at mga nagpapahirap sa ating Pilipinas, buti pa si Satanas ay may choices tayo. Pero itong mga hayop na ito, wala ka choice. Masahol pa sa mga kay Satanas, lubog na ang bayan sa utang, lubog pa sa kahirapan, na nakawan pa, mga hayop talaga. Reklamador, Helen Baguio. So with that, let us hope and pray na magsimula na rin ang trial nito sa Sabongero case. So ito, bibistahin ko, i-research ko itong TICAS project sa mga building ng AFP sa Miag-Ao. Sige, kay Janet Garin ata na kaso yan. Okay, magandang umaga po sa lahat at yan naman po ang ating pag-usapan.